guys, ito po si bedroom number 1. So tignan niyo naman po, spacious na. Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon po ay nagbabalik tayo para update ko kayo sa another vlog. For today's video, bago na naman pong gawang bahay kubo ni Will Ed Bahay Kubo ang ating ipapakita. So ito po ay on-site po ang tinatawag, no? Kasi ito pong kubo po ay ginawa po mismo sa lupa po ng client po niya. So ang sukat po ng lupa is 260 square meters and ang sukat naman po ng kubo or modern bahay kubo is 20 by 22 feet. Meron po itong 2 bedrooms plus syempre meron ng bathroom na included, and lahat po ng makikita nyo sa loob ay included na po. Yung hindi lang po kasama is appliances po or yung aircon. So ngayon tara, hindi ko na rin po papabayit pang ating intro. Mag-turn na po tayo dito sa ginawa nilang modern bahay kubo. So let's go po. So ito po mga ka-viewers yung front po ng modern bahay kubo. Kung napapansin nyo po, yung roofing, yung gutter niya is color green. Same na rin po sa color yun ng roof. Tapos po ang design ng roofing is butterfly design po, kasi tingnan nyo po kung mapapansin nyo, parang siyang pakpak ng paru-paro. Tapos po dito po, meron siya sa front na terrace. Maluwag po ang kanilang terrace. Tapos dito tayo sa kabilang side. So ito po mga ka-viewers yung side view po ng modern bahay kubo. Ayan. So yung kanila pong kawayan or bamboo na ginagamit sa walling, ito po ay naka-cure na po, naka-anti-bukbok na yan, anti-anay, kumbaga treated na po. Matatanda po na bamboo ang ginagamit ni Will Ed, kaya talaga ma-assure natin na matagal nyo pong magagamit yan. Tapos po naka-triple walling na din po ito. Meron po itong bamboo, tapos po insulation foam. Tapos sa loob po is naka-plywood po yan. Mamaya papakita ko po sa inyo yung loob. No? So again, ito po yung side view po ng modern bahay kubo na ito. So dito po mga ka-viewers, kung napapansin nyo, elevated siya. No? Some part po ng modern bahay kubo is meron pong halong konkreto. Gaya po niyan, yung pinaka-stand po ng kubo, konkreto po yan. Usapang framing naman po tayo. Bali para po sa framing po ng kubo, ito po ay gumamit po ng mahogany wood, good lumber, tapos po konkreto po. No? Kasi nakikita niyo ilalim po, kaya na sinabi ko, may ginamit pong semento dyan at hollow blocks. Yung kanilang pinaka railings, ito po ay gawa sa wood. No? Tapos pininturahan po ng black, tapos po wood po or wood varnish po. Yung mga ilaw po, included na po yan sa package po ha. Kumbaga, kung may nakita kayong pin lights, ayan, kasama na po yan sa package nung ginawa yung kubo. Then, dito po sa design, kung napapansin nyo, diamond. Yung iba po natin pinakita sa Will Ed Bahay Kubo is mga flowering design. Nasa inyo po kung ano pong design yung gusto nyo. And regarding naman po sa bintana, any color po pwede po. Gaya po yan ang pinakabit po ni client is white. Yung kanilang pong terrace, nakatiles po ito ng matte finish na 60 by 60 po yan. Dito po sa kanilang main door, ito po ay naka-sliding door. Gusto ko po yung details ng kanilang sala set. Talagang bumagay po dito sa effect po ng bamboo po ng kubo. Kumbaga yung nakikita niyo po mga black yan. Mga burn po yan. Sinusunog po yan para lumabas yung naka-burn effect po ng kubo. Alam niyo po ba mga ka-viewers, ito pong modern bahay kubo ay nagawa lamang ng isang buwan, kasi ayun po, ginawa siya ng wala pong ulan, hindi tag-ulan, kaya nabit agad-agad. So again, ulitin ko lang, 1 month po kinonstruct itong modern bahay kubo po ng client. So ngayon tara, pasok po tayo sa loob at ito po kayo dito. Pagpasok po mga ka-viewers, makikita nyo po yung kanilang mini sala. So kaya tinawag pong mini sala kasi po mini po talaga yung space. Pero again, pwede po dito maglagay kahit isang maliit lang po na sofa. Kasi yung tawag po din dito, tiny house lamang po eh. So ito po, sofa na maliit, pwede na para makapanood ng TV. Tapos po ito po yung ceiling, naka marble look po yung design ng ceiling, may cove light plus pendant lights. Tapos po, ito po mga ka-viewers yung wall ay naka plywood po ito. Yung gamit po nilang plywood is heavy duty plywood po yung ginagamit nila Sir Will, kaya quality po talaga. Tapos po yung mga outlet switch, ayan na. Tapos meron silang TV dito. Yung TV po hindi po included sa package, pero yung kanilang mga floating shelves, ganyan, background po ng TV, kasama po yun sa package ni Sir Will. Tapos yung flooring po, ito po ay naka-vinyl po yung flooring niya. Vinyl po yan. Tapos dito tayo sa bedroom number 1. So ito po mahogany na po na solid wood yung pintuan.
Pagpasok po sa bedroom number 1, meron na pong kama. Ito po, hindi po ito included sa package ha. Binili po ito ng client separate. Tapos po, ito na po yung loob. Naka-color gray po yung interior paint po ng kwarto. Tapos ang cute ng kanilang aircon carrier po ito. Pero gusto ko siya, napakalit lang na size niya. Tapos pwede ka pa dito guys maglagay ng wardrobe cabinet. Ito pong wardrobe cabinet is included na po ito sa package ni Will Ed. Actually, hanging cabinet siya. Maluwag na, pwede na guys. Guys, ito po si bedroom number 1. So, tignan nyo naman po, spacious na yung kwarto. Pwede ng dalawa po yung makahiga sa kama po nyo nilagay. Tapos po, tignan nyo po yung ceiling mataas-taas pa. Ang height ko po is 5'10". Pero tignan nyo po, high ceiling na siya sa height ko po ha. Ayan po. So again, pwede na sa halaga. Mamaya, sasabihin ko po yung presyo nito. After po natin sa bedroom number 1, dito naman po located si common bathroom. Meron din tong ceiling na pendant light. Siguro, pwede maglagay po ng small dining chair, dining set dyan. Pagkakain, kaya po may pendant lights dito. Tapos po, ito yung bathroom nila. Naka-aluminum door na po ito. So, ito po included na po yan sa package. Naka-tiles na 30 by 30. Tapos 30 by 60 po sa wall. Simple bathroom po na merong shower partition. Ayan po, included na po lahat yan sa package. Actually, maluwag po yung bathroom eh. Malaki po yung size niya. Dito naman po, after natin sa living area, sa dining, which is ito po, yung ilaw na yan. Dito naman po located yung kanilang kitchen. So, tiny kitchen. Pwede na po ito, pwede na pag maglagay ng stove, range hood, ganyan. Tapos dito pwede ka maglagay ng ref. Ayan po again yung kanilang tiny kitchen. May sink na din po yan. Included na po yan sa package lahat. Tapos po dito naman po located yung kanilang bedroom number 2. Si bedroom number 2 po, ito po yung itsura. Wow, ang lamig. So ito guys, same vibes po ni bedroom number 1. Meron ding hanging cabinet. And carrier po na aircon, tapos pa high ceiling siya, ganyan. Kaya mataas talaga. From bedroom number 2 naman mga ka-viewers, ito yung view. Papunta naman po ito sa exit door sa likod. Ito po mga ka-viewers, ang purpose nito. For example, nagkaroon kayo ng extension. Gusto nyo po ng, gaya ng pinapagawa ni client, dirty kitchen. Gusto nyo po magpatayo ng dirty kitchen, auxiliary kitchen, or other extension po na dream nyo pang ipagawa, pwede po kasi pwedeng pagsamahin, connected po yung kubo sa ipapagawa ninyo. Gaya po na itong pinapagawa ni client again na auxiliary kitchen. Connected siya, no? Kaya may exit door. So mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po yung pinakita ko sa inyo at isa rin po kayong kagaya ko nangangarap na magkaganito, so pwede po tayo mag-contact kay Sir Will Ed Bahay Kubo po para po magpagawa ng mga ganito. No? So aside po sa on-site modern bahay kubo ang ginagawa niya, meron pa po siyang ginagawa kagaya po ng ipapakita ko sa next video. Ito po yan, pwede tayo mag-order po ng kubo, gagawin po nila yan sa kanilang paggawa sa San Carlos, Pangasinan. So ito po yung bagong gawang modern bahay kubo ni Will Ed Bahay Kubo. Ang sukat po nito ay 8 by 20 feet. Meron po itong total of 3 bedrooms at meron po itong mini sala. Para po sa framing ng bahay kubo po na ito, gumagamit po sila ng solid mahogany wood, good lumber, and para po sa outside sa wall, matatandang bamboo po ang ginagamit ni Will Ed Bahay Kubo para po mas matibay at hindi po agad bukbukin. Aside po sa iniiwasang agad ito mabukbok, ito po ay trinitreat pa po ng anti-bukbok at anti-anay. Kaya po may assurance po kayo kay Will Ed Bahay Kubo na talagang matibay po ibibigay ang ipapagawa ninyong kubo. Sa ngayon po sa modern bahay kubo, gumagamit na po sila ng mga modern windows gaya po ng aluminum windows na sliding, and nilalagyan na rin po ito ngayon ng fluted panels para po may drama ang bahay kubo. Kung napansin niyo po, meron na po itong mga wall lights at pin lights kasi included na po sa package ang electrical wiring yan para at least po magagamit niyo siya once na meron po kayong ilalagay na appliances or kung ano man po sa loob po ng kubo po ninyo. Gaya po niyan, sa kabilang side po nito, meron pong nakaabang para sa aircon para malamig po sa loob po ng kubo na ito. Kung magpapagawa po kayo ng bahay kubo, pwede niyo po ipa-custom made yung roofing, yung windows, yung design,
Basta po kung ano po yung preference at gusto po ninyo. Kung napansin nyo po, meron pong exit door sa likod. Yan po ay pwede nyo gamitin just in case magpa-extension po kayo ng bathroom or kusina. Para po pala sa walling neto, naka-triple walling po ito. Merong plywood sa loob, insulation foam, and again, itong matandang bamboo. So dyan po ilalagay yan. Ang maganda po pag kay Will Ed Bahay Kubo kayo nagpagawa, ma-assure po natin na naka-triple varnish po ang wall at paint po ng kubo ninyo. Kaya talagang matagal nyo pong magagamit. Kung nagpapatayo po kayo ng resort, pwede po itong gamitin kasi perfect for staycation na po siya. Bago po tayo pumasok sa loob, ito po ay naka-triple roofing na. Meaning po may roof, may insulation foam po sa loob at ceiling, kaya at least po malilesen po yung init na papasok sa loob po ng kubo. So ito po meron na rin po yung screen para po kung gusto niyo pumasok yung hangin at ayaw yung pumasok yung insekto, may protection pa. So kung napapansin niyo po, ito po yung mini sala. Naka-vinyl flooring po ito. Pero sa ilalim po meron po itong plywood na ginagamit po sa paggawa ng bangka. Kaya okay lang kahit mabasa po yung ilalim. Kaya po ito tinawag na mini sala kasi po medyo makipot lamang po ito. At doon po sa side, perfect po maglagay ng maliit lang po na TV. Kung gusto niyo lang po entertain sarili nyo, mag-video kaya ayan pwede. Tapos po dito sa ceiling, meron po itong kasamang pendant lights. Kasama po sa package yan hindi pa po nakalagay. Pero kahit anong choice po ng pendant lights, pwede po. Ongoing po kasing ginagawa tong kubo na pinapakita ko sa inyo, kaya meron pa po mga kulang. Gaya po yun ng floating shelves, lalagyan pa po yan ng vinyl. Bago po pala tayo pumasok sa kwarto, meron po pala tayo nakitang outlet dito para sa paglalagyan ng aircon para sa mini sala. Ito po pala yung itsura ni bedroom number 1. Included na po pala dito yung papag, ayan po. Tapos foam na lang po ilalagay nyo, pwede nang higaan. Meron din po itong pull-out drawer para sa additional storage. Tapos ito na po yung ceiling niya. High ceiling na po ito mga ka-viewers Tapos po try natin itong pull-out drawer. Bali ito gawa po ito sa aluminum. Ayan. Tapos po meron na rin itong hanging cabinet. Lagay ng mga damit. Open po natin. Ayan. Tapos po mga ka-viewers, umakyat po ako sa papag para ipakita sa inyo dito yung vanity na may mirror. So, minaksimized po talaga yung space po ng bedroom na ito. Tapos, pwede na rin po ito lagyan ng aircon. May abang na po. Tapos, yan, pwede po dito yung window type aircon. Dyan po isasaksak. Kung gusto niyo po medyo presko, kung yun po yung concern po ninyo. Although, meron naman po itong mga bintana, gaya po ng pinakita ko. Ito naman po si bedroom number 2 at si bedroom number 3. Dalawa po yung nakita yung pintuan. So, again, yan po yung entrance papunta po sa dalawang bedroom pang natitira. So dito muna tayo sa bedroom number 2. Meron na po itong switch para sa mga ilaw. Ayan. Sa pagpasok nyo po, same vibes po sila ni bedroom number 1. Kaya lang po ito, ang pinakaiba lang po, lowered po yung kanyang ceiling. Mababa po kasi ginamit po yung ceiling na yan para sa isang bedroom. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito sakto sa bintana. Kung gusto nyo na mahangin, ayan, maganda ang humiga dyan dahil sa window pala magagamit mo na yung hangin para maging presko. Tapos dito po pwedeng gawing storage yan. Yan po yung ilalim ng hagdanan. Mamaya papakita ko sa inyo. So pwedeng gawing storage po yun kung gagamitin nyo. May pull out drawer na rin po yun sa baba. Tapos po ito naman yung bedroom number 3. So may hagdanan po dito pag pupunta kayo or papasok. Tapos po dito po sa taas, pwede po itong tulugan. So ito po yung hagdanan na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito po, bagay po ito kung meron kayong mga anak, chikiting, gusto po magbahay-bahayan. Ayan, dito po sila pwedeng humiga. So maluwag naman po ito. Pwede na po kahit foam lang po yung ilatag. Maluwag pa rin naman. Tapos meron na po yung dalawang bintana para hindi masuffocate. Although pwede naman po din kayo maglagay ng aircon dyan. Kung nagustuhan nyo po yung pinakita kong kubo, ito po ay nagkakalaga ng 200,000 plus po. No? So depende po kasi sa design po ng kubo. Since custom made po ito, pwede pong bumaba ang presyo, pwede pong tumaas, depende po sa gusto ninyo. Kaya mas maigi po, mag-inquire na lang po tayo kay Will Ed Bahay Kubo. Para po sa mga plano magpagawa po kay Sir Will Ed and gusto malaman kung magkano po inabot nitong buong bahay lang po yung pinakakubo lang po, umabot po siya ng 550,000. Tapos po mga ka-viewers, depende rin po yan sa location. Ito pong pinapakita ko sa inyo, sa Pampanga po ito located. Pero mga ka-viewers, kung taga La Union po kayo, kasi gumagawa rin dyan si Will Ed sa Pangasinan, nag-iiba po yung presyo. Basta po inquire na lang po kayo sa kanila para po kung naghahanap kayo ng gagawa na legit at hindi po kayo may scam. Ayun po, ilalagay ko po yung contact details sa
sa ating description box, sa comment section, para po rekta makapag-inquire po kayo sa kanya. So again mga ka-viewers, sana meron po kayo nakang idea sa modern bahay kubo na ito. Again, maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!